sabi niya, papalo si Grenadier doon sa left, AR, sunod-sunod, Rifleman, Squad Leader, sunod-sunod na. Palo na kayo doon lahat. Well, Kung saan siya pumalo, doon din. While crawling yan, sir, no? Hindi yan pwedeng Oh, na yun, nakatayo. maganda yan. Techniques. Dapat gumamit ka ng techniques diyan. Dapat, ano yung dapat gamitin mo ng techniques para iwas casualty pag nakatayo ka talaga. Pero kung nakatayo, dapat mabilis ang galaw. Pero kung mag-crawling kayo, gapang, pwede rin. Mabilis din ng gapang. Hanggang nakahirera kayo doon, naka-line formation na kayo doon. Pag ganyan po ba, sir, usually, ilang meters ang distance ng ng bawat isa? Dito naman is kung nagkataon na ganun, huwag naman dikit-dikit. 5 meters siguro, pwede rin. 3, oh. Basta may gap siya mas malayo. Yung hindi kayo magkadikit. Kasi pag nagkadikit kayo, mas masarap tatamaan. Mas mabilis matamaan Thank siya. you very Mas much, sir. masarap. Oh, mas masarap sipatin kung ang kalaban sa kalaban. Pero kung maluwag, malayo ang distansya, medyo mahirapan siya makatama. Nakuha, ma'am? Next tayo. Ayan na yun. Hi, sir. Thank you, sir, very Maneuver much. to the left. Nagpa-maneuver to the left dahil pwede siya magpa-maneuver doon sa left. Maluwag pang terrain. Ayun, squad leader nag-command. Sunod-sunod. Dapat ganyan pag-maneuver nyo. Ito, nakita nyo, sa harapan duman ha. Pero hindi sa harap duman to. Sa likod. Ayan o. Sa likod dapat tadaan. Walang duman sa harap. Dahil makaswalti kayo pag dumaan kayo sa harap. Sa pagkagawa lang ng video. Hindi niya lang siguro na-edit tamayos yung ano. Mahirap kasi editin ito, hindi ma-edit. Hiniram ko lang ito. Yan. Sunod-sunod pa rin. Sir, again, question. How Okay. would the team leader, the squad leader know na naka-transfer na lahat ng members niya if kung meron silang 5 meters na pagitan away? Meron po bang command or lahat ba sila may radio or radio man lang ang meron? How are you going to coordinate Yung it? medyo man lang meron siya. Pero alam ng bawat isa kung saan siya din papalo. Example, kung si team leader ay pumalo, alam din ng kasunod kung saan siya din lulugar. Hindi naman siguro malilito kung saan siya. Kasi kung saan yung tropa niya, doon din siya. Wag lang siyang kaliwa, imbes na kaliwa, pupunta sa kanan, baliktad. Pasalubong na yun, ipakain na sa kalaban na yun. So kung 5 meters ang gap, 5 meters lang din. Sunod-sunod. Sunod-sunod lang din. Sige po. Okay, pwede rin naman yun. Diskarte ng tropa yon kung itatap sa paa, pwede rin. Basagi lang para baka makalimot siya na hindi siya next. Di ba? Pwede rin siya. Pero the best, para hindi mas hassle naman na mas matagal pang procedure, kung gusto mo bilis, dapat alam mo na agad yung procedure. Yung gagawin mo. Kung umalis na yung isang kasama mo, ikaw din kasunod agad. Mabilis ang galaw. Yun na sinasabi na quick reaction yung tawag immediate action drill. Kaya nga immediate action drill ito eh. Di ba? Dapat maging mabilis. Hindi na kailangan pang paramihan ng procedure. Kasi kung kailangan pa natin siyang balikan kalabitin, wala na, patay ka na dun. Seconds pa lang yun, 30 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 10 seconds, patay ka na. Pumutok. Alis ka na, alis ka na. Sunod na yung isa. Hindi na dapat ang dami pang kuskus balungos na gagawin. Di ba? Okay. Okay. Yung pag maraming volume pa ng kalaban, masyadong marami. Pag panalo tayo. So, pag panalo naman tayo, makuha man natin yung area ng kalaban, ay pag marami masyado, hindi kaya. O siya dito, pwede siyang depende yan sa terrain kung pwede mag-disengage ang tropa. Pwede ka magpa-disengage dito eh, kung di kaya talaga eh. Pwede ka magpa-disengage. Hindi naman sinasabi na atras tayo, yun ang tinatawag nun, yung may tinatawag yun, yung war dice. Mag-disengage ka lang. Pwede 100 meters, 50 meters. Pwede para yung tropa makapag-penetrate ulit sa ibang direksyon. Pwede ka
mag-ibang direksyon, maghanap ng ibang daan na pwede mapenetrate mo pa yung kalaban. Pwede mag-disengage ka lang. Hindi naman yung tatakbo ka na ano. Safety mo lang yung tropa kung saan mo ilalagay ng advantage. Nakita niyo isang high ground sa kabila. Okay. Lipat tayo sa kabila, disengage tayo, sa kabila tayo, kunin natin yung high ground. Pwede yun. Hindi na kayong tatakbo. Kasi pangit naman pag tatakbo. Parang talo tayo pag Nakuha, sir, ma'am. Right, sir. Okay, next tayo para mabilis. Marami-rami pa ito. Si Spire, ganun pa rin. Yun. Bravo, si Fire to the left. Si Fire, yung sinasabi ko kanina, by party ang ginawa niya. So, next, Assault. Yung Alpha. Pagka-assault, yun pa rin. Isang sequence lang. Kukunin nyo lang yan. Titik down nyo lang yan. Ace check. Okay, malito dyan. Kasi pag nag-assault kayo, huwag kayong malito. Walang ace check, ay hindi na pwede yun. Balik. Okay, natapos nag-ace check. Nakaposisyon na sila. Search. Importante search. Oh. Simple-simple lang. Spread agad yung dalawa. Security, bago mag-search. Pag natapos na search, yung kalaban, search clear, balik kayo. Search complete, ang tawag doon, hindi na search clear na. Search complete. Katapos, consolidate. Isang procedure lang yon. Pero pag nag-consolidate, dadaan ka sa gitna. Yun. Security, move na. Balik. Oh, ganun pa rin position nila. Nakakulong formation pa rin siya. Maganda position nila. Dahil sinecure nila yung squad leader kasi magre-report yan, magre-review yan. Dapat i-secure nyo din. Naka-security, all around security din. Next, ganun pa rin ang procedure, sequence, isa lang din. Head count. Ganun pa rin. Walang malilito dyan. Kasi paulit-ulit na ginagawa ito, hindi pa rin nakukuha ng iba. Pag hindi nasusundan, nalilito. Pag nasa practical na. Dito pa lang, madali tignan. Pero pag i-practical, sagol-sagol na siya. So, dapat nililista nyo yung bawat sequence. Okay, reorganize. Yung pag-list report, magbigay kami ng example. Pasa namin sa inyo yung pag-list report siguro para sundan nyo lang yun. Kayo nang gagawa. Guide nyo lang yun, bibigay namin. Okay, reorganize. Sunod. Yan, pagka-reorganize, ganun pa rin. Okay, malito kung saan. Hindi mauna si Bravo o sa Alpha. Depende yan sa diskarte nyo. Pwede naman mauna si Bravo kung pagod na si Alpha. Uunahin nyo. Okay?